Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising po na Aries for December 15 to 21. So kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi mo alam yung Sun, Moon, tsaka Rising sign mo kasi importante siya, sa dulo ng video, may link tayo para mapanood mo. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto niyo pong magkaroon ng access sa upcoming predictive readings po natin, i-click niyo lang po yung join button sa baba. Or to support us, pwede niyo po i-click yung ating thanks button. Hello, Aries. Let's check. Ano na bang energies mo ngayon? So, we have here is number 5, Orphan. Alam mo yung point na na masyado mong ine-expand yung sarili mo. Masyado mong hinahayaan na mag-connect ka sa maraming tao. You need to limit that, kapatid. Kasi kailangan mo din magtira para sa sarili mo. Kasi nakikita ko dito, pwedeng mapunta ka sa burnout. Yung tipong bila ka mawala ng drive. So, iniiwasan ng universe na mangyari yun sa'yo. Walang masama. Again, minimis ko na nabanggit, walang masama na tumutulong tayo or extending ourselves to other people. Pero, tandaan natin, lahat ng sobra masama. Parang asukal, di ba? Ang sarap siya. Pero, pag sumobra, diabetes. So, ganun din, di ba? It causes sickness. Same thing din sa mga ginagawa natin. Anything that is too much is also bad. Learn how to say no from time to time, and hindi sa lahat ng oras sugod tayo ng sugod, ha? Kapag may nakita tayo na kailangan ng tulong, hindi ibig sabihin ng kailangan tumulong ka agad. May mga different ways, and you also ask the universe, paano help ang extend mo? Kasi, ang crossing mo dito is number 1, the Yang. Andun yung aggression Andun siguro, part na rin siya ng pagiging Aries mo na fire sign, tapos ruled by Mars. Si Mars kasi, di ba, siya yung, alam natin, siya yung God of War. Pero, connected din siya, parang din siya with Aries Yung Aries, yung isang God. And, ang hindi kasi karamihan ng mga tao, hindi nila alam na hindi lang siya God of War, protector of women din siya. So, andun na yung instinct mo to protect people. Andun, innate siya sa'yo, natural siya sa'yo. Pero, piliin din natin, ha? Kasi, ang pinapakita sa akin ng card dito, andoon na, yun nga, choose your battles wisely. Nagkakaroon ka ng tinatawag natin na messianic complex. Yung parang, kailangan mong iligtas lahat. Kailangan mong masigurado na lahat na sa nasasakupan mo is safe. Okay, kumbaga nagkakaroon pa ng iba sa inyo na nagkakaroon kayo ng micromanaging, na masyado nyo nang ini-involve yung sarili nyo doon sa mga buhay ng ibang tao. Na, in a way, nakakalimutan mo na rin na mag-set ng boundaries na, hanggang dito lang pala ako dapat. So, maganda yung intention mo, kaso nga lang umaabot tayo sa punto na yung pamamaraan naman natin, hindi na siya nagiging maganda. So, this is a good time, Aries, na medyo maghinay-hinay ka. Ito na yung moment na try to reflect as well. Ano ba yung mga bagay na pwede mong pagtuunan din ng pansin tungkol sa sarili mo para medyo malihis naman yung attention mo. Okay? Now, ano ba yung dessert card mo? Number 10. So, Unfinished Symphony. So, this card is, napakita dito na may mga bagay. Well, maganda naman yung intention mo talaga. Parang ang dami sa inyo nakakaramdam na rin na, oops, parang mali na to sumusobra na ako or hindi na ako balance. So, naghahanap ka lang ng way para, or siguro ng tiyempo para tigilan mo yung sobrang pagbukas ng sarili mo sa ibang tao. Kasi andoon na, ang isa sa nakikita ko dito, baka mamaya sa sobrang kaka-extend mo ng sarili mo sa ibang tao, parang goma, may moment yun na pwedeng maputol. So, yun yung gustong siguraduhin ng universe na hindi mangyayari. Now, yung desire mo dito na parang may mga iba kasing project siguro,
or plans na gusto mong pagtuunan ng pansin, gusto mong gawin. So, medyo hindi mo siya nabibigyan ng attention, hindi mo nabibigyan ng oras. Kasi nga, you are too busy sa pangangailangan ng ibang tao. Yun yung concern ng guard na kailangan mo din pagtuunan yung pangangailangan mo. And medyo may mga opportunities na sabihin natin hindi na nabigyan ng atensyon because of the responsibility na binigay mo sa sarili mo. Yun nga, nade-develop yung messianic complex. So, yun yung medyo kailangan nating i-tone down na. Now, yung foundation mo dito is the soulmate number 41. Well, mahilig ka talagang mag-solo. Mahilig ka talaga, yung point na, kumbaga kung sabihin natin sa school, may group project, mas pipiliin mo na mag-isa na lang kasi may part mo na yung aakuin mo na lang. Hindi ako na nga, ganyan-ganyan. Natural leader ka kasi. So, di ba? Sa Zodiac sign, ikaw yung lagi nauuna. So, there's a natural instinct sa'yo na kapag hindi maganda yung kinakalabasan, hindi maganda yung nangyayari, you tend to make sure that you step in. Medyo nag-step ka. Kaya siguro, sorry sa term may mga iba feeling nila tuloy sa'yo, medyo parang atribida or atribido ka, o andoon yung parang nanghihimasok ka na, maganda yung intention mo. Hindi natin kukwestiyonin yun. Maganda yung gusto mong gawin, maganda yung intention mo, kaso nga lang minsan yung pamamaraan din natin. So, let's try to level down. And andun din na, sabi ng card, matuto tayo magkaroon ng collaboration with other people para hindi naman natin inaako lahat, ha? Kasi, wala lang, tao ka din. Napapagod ka, meron ka limitasyon, at meron ka din mga personal na bagay na kailangan mong unahin. Okay? Hindi naman sa lahat ng oras is kaya mo lahat ng bagay. Now, in the past, ang card mo dito is number 44, thinker. Ayun, medyo ito yung mga kailangan mong ibalik. Yung pagiging, may part mo sa past na naging analytic ka, yung tinatawag nating skeptical, na parang bago ka mag-extend ng sarili mo, andon na nagtatanong ka muna. Kumbaga, parang sabi nga ni Ate Jessica Jessica, nag-record ba nun? Kwento sa likod ng bawat storya. So, inaalam mo yung pinakarason. Inaalam mo bakit na kailangan ng tulong at talaga ba talagang yung help na hinihingi nila is talaga bang valid. So, andoon na, naging hinayaan mo na, nagkaroon ka ng logical perspective, which is very important. Medyo ito yung ibabalik sa'yo ng universe from your past para mabalance ka, which is, yun nga yung mangyayari sa'yo, magiging development mo sa person in the future. So, meron tayo ditong number 40, co-create. So, bibigyan ka naman ng universe sa mga tao na tutulungan ka na medyo matone down. Kumbaga, di ba, sa isang kaharian, meron pa rin advisor yung hari, di ba? Kung sa government natin, yung presidente, meron siyang advisor to finance, advisor to foreign affairs, ganun din sa the universe will provide people who are expert doon sa bawat field nila na pwede silang magbigay sa'yo ng inputs, ng wisdom, at ng guidance kung paano mo i-approach, i-handle yung bawat bagay na to make sure na hindi ka yung tipong no overwhelmed sa mga nangyayari. So, people will be coming into your life, yung iba kilala mo na, and andoon na mag-a-arise lang din sila so that they can be an asset sa life mo. Kung naka-resonate ka sa readings, don't forget to subscribe, like, and share. And kung gusto mo ma-access ang upcoming predictive readings natin, i-click mo lang yung join button sa baba. Pero sa ngayon, tuloy natin reading mo. Okay, physical environment mo. Meron tayo ditong 34. Alaga. Kailangan mo talaga na ng tulong, di ba? Minsan nagiging in denial ka na lang, Aries, na parang, kaya ko to. Strong kaya ako. And, alam mo yung mga, minsan, doon tayo minsan nadadali, Aries, na sobra nating pinapatronize yung capacity natin, yung lakas natin. Umaabot naman tayo sa punto na kino-close natin yung doors ng buhay natin from receiving the assistance na deserve naman din natin. Now, this card, tungkol to sa health So,
yung tipong may mga, siguro may part na nahihiya ka kasi na you have this feeling na hindi ito yung image ko na palaban, strong, ako yung si Aris is yung tipong siya yung taga-saklolo, yun nga, messianic complex. So, bakit bigla ako hihingi ng tulong? Huwag mo isipin masyado yun kasi people already respect you for who you are. Hindi, pero alam mo ba, mas tataas yung respeto nila sa'yo kapag andoon na binigyan mo sila ng pagkakataon na masuklian naman yung mga nagawa mo sa kanila. Kasi hindi nila alam paano nila ibabalik sa'yo yung mga kabutihan mo eh. So, eto yung opportunity, pwede mong ibigay itong opportunity sa kanila so that they can also show how much they care for you. Kasi sa emotion environment mo, I have here 51, milk and honey. Medyo hindi naman to, hindi lahat to eh. Pero there are people na may sun, moon, rising ng Aries na may mga moments na iniiyak na lang kayo. Parang yung iba silent cries na kasi hindi nyo alam paano ilalabas na yung mga bigat ng saloobin nyo. And andoon na mga nakuha ko dito, some of you are having also insomnia, magkakaroon na kayo ng tension headaches, migraines, kasi hindi na kinakaya ng katawan mo yung emotions mo. Yes, ganun kalakas ang emotions natin, kapatid, na kaya niyang i-trigger ang physical body. So, ito na yung moment na kailangan mo, gahanap ka din ng medyo pwede ka mag-vent out, magkwento, magsabi ng saloobin mo. Then, this is the time that you do that. Alam mo yung tipong, kilala mo naman kung sino mo pwede mong lapitan eh. You have idea, may idea ka kung sino yung mga nandyan talaga na pag nagkwento ka, hindi ka huhusgahan or hindi lalabas yung kwento. Kasi yung sa mga fears mo, baka mamaya may masiwalat yung mga gantong weakness ko tapos magamit laban sa akin. Don't need to fear that, okay? Now, yung hopes and fears mo is number 6, not for you. Okay. So, may mga parang, parang na-imagine mo or naisip mo, paano pa nagkwento ko kayo ganito, mamaya baka bigla akong layuan, o iba yung maging image, tingin nila sa akin. May possibility. Pero ito yung paalala sa'yo ng cards eh. Kapag nangyari yon, sabihin natin na iba na yung naging tingin sa'yo, bumaba yung tingin sa'yo, it's a sign, iyon yung isa sa mga tao na kailangan mong i-let go. Kasi, kapag ang isang tao, importante ka sa kanya at nagpakita ka ng totoong ito, naging honest ka, naging vulnerable ka, nagbukas ka ng saloobin mo, if a person really cares about you, there will be no judgment. Perfect love drives away fear, and love covers a multitude of sins. Kaya in the future, meron tayo dito number 3, between worlds. So, this card is actually also providing na magkakaroon ka talaga ng moment where andoon na medyo magko-close ka ng doors mo from other people. Andoon na yung tipong hindi ka magno-know eh. It's more on hindi mahanap yung presensya mo. Kasi andun yung punto na magkakaroon ka ng self-reflection. Masyado na yung tipong na ba yung sobrang kino-callback mo lahat, yung energies mo, yung oras mo. Kasi nakikita mo na, wait lang, lahat palabas. Paano naman ako? And Aries, hindi yon pagiging selfish. Actually, it is a form of self-care. Kasi, importante rin, isa sa mga priorities mo sa sarili mo. So, it's okay to say no. Kung hindi mo kaya sabihin, it's okay na kung kailangan mo biglang mag-disappear for the meantime para mag-recharge, gawin mo. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago kayo, subscribe, like, and share. To access our extended reading, our predictive readings, click the join button sa baba. Maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope magkita tayo soon. Mula po dito ngayon sa Maseda in Manila. Have a great day. Bye for now.